Amen. Thank you, Irish. Manang-mana kay Perry ang boses. Cool as a cucumber. Huh? Good morning. Marami sa inyo ang kanina ngumingiti pag nakita ko. Kasi suot ako nito. Alam po ba ninyo, ito ay 24 years old na. Ito po ay ginamit namin ni Boy nung kasal ni Junjun. Ni Romel. Siya. Nung kagabi, sabi ko, suot ko kaya yun. Punta ako sa attic. Kinuha ko. Kasya pa. So, kaya talagang kanina, talagang dapat dalawa pang aircon. Kasi init. Hindi ko lang mahabad. Ang init. Naramdaman ko yung nararamdaman ni Pastor Ripo pag naka-Amerikana. Mainit. Okay. And we are happy that despite the distance, hawak ko aking cellphone, narito yung mga pangalan ng mga kapatid natin na naka-online. Naka-online si Pastor Benji and Doris, si Ed, si Napresi, yan. Si Michael, dito. Kaya lagi ko sinasabi, send that messages because masaya kami pag nababasa namin na you are with us in our worship every Sunday online. Worshiping online, si Tonet naka-online. Worshiping online is okay, but worshiping on-site is better. Kaya tayo, natutuwa ako na hindi tayo nananatili sa bahay at naka-online, kundi nandito tayo. And as I have always been telling, God is so good that every Sunday, we have good weather. Noong linggo, hindi naman malakas ang ulan. Tama lang, kaya malamig. Ngayon, very sunshiny ang ating Sunday, and we thank the Lord for that. Ang ating pong theme for the month is True Love. At na-share na ni Pastor Ribo yung kanyang pananaw nung last Sunday. And today, our topic is entitled, Love Never Abandons. A loving heart never abandons. Okay. Ang ating main verse ay nasa Deuteronomy 31, verses 6 to 8. But before I continue, let's all bow our heads and let's have this short prayer. Father in heaven, I pray na patuloy mo kaming bigyan hindi lamang ng kakayahang unawain ng salita, kundi ng desire to feed on your words and let your words transform us, Lord, into the kind of Christian you want us to be. Help us, Lord, in our study of our theme, love. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sabi po sa Deuteronomy 31, 6-8. By the way, si Romy po ay kasama na uli natin. Almost 2 months siyang nawala. Ngayon ay kasama na natin muli. And let's all put our hands together for Romy. Yung unang-unang pinuntahan ni Romy pagdating dito ang church. I'm happy that the first place that he went to is our church. Mahal niya ang church. And as the church also loved him for that matter. Okay, Romy? Ayos. Sabi po sa Deuteronomy, be strong and courageous. Ito pong talatang ito, sinabi ni Moses kay Joshua. When Moses was about 120 years old, and Moses knows that his time on earth is about to end,
kinausap niya ang mga taga-Israel, specifically Joshua. Sinabi ng God through Moses kay Joshua, ikaw ang hahalili sa akin. Hindi naman pinaghandaan ni Joshua yun eh. Si Joshua, he simply kept his loyalty and faithfulness to Moses' leadership. Kasi si Joshua, aide de camp. Ibig sabihin ng aide de camp, right hand ni Moses. And when the time came, sabi ni Moses, I'm 120 years old. You will be the one to lead the Israelites to the promised land. Kasi hindi ako papasok sa promised land, sabi ni Moses. See? Kaya, ngayon pa lamang, sinasabi ko na sa mga professional, dadating ang time, sasabihin ko sa kanila, I am 120 years old na. Kayo na ang ihalili. Okay. Pero may tagubilin si Moses kay Joshua. And this counsel of Moses to Joshua is his counsel to us also today. Okay? At yung pinangako ng God kay Joshua ay pangako din ng God sa atin. Kaya nga yung kanta natin na God's unfailing love. This is the unfailing love of God. Walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa Israelites, kay Joshua, at sa atin. Ang sabi ni Moses, God will never leave you nor forsake you. Ang sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of the enemy. Tayo maraming enemies eh. Di ba? Mga problema, enemy yan eh. Karamdaman, enemy yan eh. Difficulties, enemy yan eh. Mas mahirap kung ang enemy natin tao. Di ba? Mas mahirap yon. Kung ang enemy natin di problema, karamdaman, pananalapi, it's okay. Sabi niya, do not be afraid. For the Lord your God goes with you. Okay? He will never leave you nor forsake you. This is an assurance to all of us that whatever situations we find ourselves in, God will never leave us nor forsake us. Kumisa nga, kabaliktaran eh. Tayo pa yung naglilib sa God eh. Tayo pa yung nag-abandon sa God eh. In many ways, we leave God, we abandon God, we forsake God. But God, He will never leave you nor forsake you. At itong pangako ito ng God, nasulat yan sa maraming books of Bible. Naglagay ako dyan ng several. Ayan. Yan, the promise of God is, you can find this promise of God in several books of the Bible, Old and New. Chronicles, Kings, Peter, Deuteronomy, Genesis, Hebrews, Joshua, Matthew, and the Psalm. Just to emphasize the unfailing love of God. Okay? The promise of God that He will always be with us. God is with us. Okay? Yun title nung isang concert ni Don Moen. God is one. God is with us. Okay? Sabihin niyo sa katabi niyo, God is with you. And we have to say that in full conviction. Kasi tayo madalas, pag mayroong mga problema o mayroong pangangailangan, ang unang nasa isip natin, nag-aalala tayo, nababalisa tayo, hindi ba?
O, kaya nga sabi ni Paul, do not be anxious. Have no anxiety. The Lord will continue to be with us. Eh? This promise of God must encourage us to always be with God. Eh? To always be living with God. Yung nga lang, sabi nga sa inyo, minsan, tayo, we are the one living God. We are the one forsaking God. Huh? Even when we commit sin and repent and return to God, God's loving mercy and grace is available to us. Natatandaan ninyo yung prodigal son. Yung prodigal son, he wanted to live all by himself. He wanted to experience living by himself. Hanggang sa mapariwara ang buhay niya. But when he woke up to reality and told himself, I will go back to my father, the father did not forsook him. The father did not shove him away. The father welcomed him. Diba? At a distance, the father saw the son coming back and he met the son. That's the kind of love God has. Love that will never abandon His love. The people whom He loved, He will never abandon. Okay? Napakagandang talata po niyan. This verse signifies God's unwavering commitment. Ano po ba yung unwavering? Hindi nagdadalawang isip na commitment sa kanyang mga anak. Sa kanyang mga mahal. Tayo yun. God's unwavering commitment is with us. Whatever happens. Ngayon, mga kapatid, paano natin ito ma-actualize? What are the examples to actualize yung ganyang klase ng pag-ibig? Okay? Meron po akong 4 na example na gusto kong i-share sa inyo to show this unwavering, this passionate, this unconditional kind of love. And I hope you have this in your heart towards people you are supposed to love. Despite the situation. Ito, wala ito sa aking note, pero naalala ko, meron kaming kaibigan ni Teacher Puring. Hindi ko nasasabihin ng pangalan. Meron siyang asawa. Yung asawa niya, engineer. Siya naman, educator. Yung mga anak no, naging estudyante namin sa Christian Academy. Yung lalaki, nag-ibang bahay. Hindi nag-ibang buhay, no? Sumakabilang bahay. Masakit dun sa wife, yung ginawa ng husband. Tapos yung husband, nagkaroon ng 2 anak. Pero alam nyo, yung aming kaibigan na educator, hindi niya pinalayas yung asawa niya. Hinayaan niyang yung kanyang husband nakatira sa kanilang compound. At yung anak ng husband niya sa iba, pinag-aral niya. Isa pang nag-aral doon sa UP pa. Sabi ko, ma'am, okay kayo ba?
Alam mo naman, Pastor, anong kasalanan ng mga bata? Wala naman silang kasalanan eh. Ang may kasalanan yung asawa ko eh. Why will I be cruel to them? Okay? At yung husband, pinatawad niya. Okay? Pinatawad niya. Palibasa ay Kristiyano eh. Hanggang sa nakagraduate yung dalawang anak. At namatay na rin yung husband, namatay na rin yung kaibigan namin. Pero sabi ko nga, saludo ko sa inyo, ma'am. Kung iba lang yan, hindi niya tatangkilikin. Tinangkilik niya. Sabi niya, Pastor, kasi wala namang kasalanan yung dalawang bata. Meron akong kaklase. If that is not love, what is it? Meron akong kaklase nung elementary. Yung husband nagpunta ng Japan. Nagkaroon ng pamilya. Sakit yun, di ba? Tapos, yung husband niya, nagkasakit. So, hindi naman siya tangkilikin nung kanyang kinasama. Umuwi. Tinanggap nung kaklase ko. Yung lalaki. Sabi ko, okay ka. Bumalik eh. Wala na akong magagawa. Nung namatay, kinuha pa niya ng Loyola. Diyan pa sa Loyola, inilibing. Sabi ko, okay ka. Yung isang anak nung, kaibigan ni Munhit. Wow. Saludo ko sa iyo, Lourdes ka. If that is not love, what is it? Diba? Ganun ang God eh. Pero ang God, ang ina-expect niya sa atin, yung tayo ay mabuhay, nakasama siya. Pero kung tayo ay humihiwalay, the verse will continue to have its effect on us. He will never leave you nor forsake you. There are 4 instances in the Bible that shows this kind of love. Natatandaan ninyo si Ruth. Kilala po ninyo si Ruth. Anak ni Kuya. Si Ruth, ano yan book yan sa Bible eh. Pagkatapos ng Judges, Ruth. Si Ruth, may 2 anak na lalaki. Si Malon at saka si Kilong. May asawa sila. Ang asawa nila ay si Ruth at saka si Orpha. Yung nanay, si Naomi. Okay. Namatay yung 2 anak na lalaki. Sabi ni Naomi, Ruth, Orpha, paano yan? Wala na ang inyong mga asawa. Hindi naman ako mag-aasawa pa at mga anak, intenin yung lumaki para maging asawa niyo uli. Okay? Mabuti pa, bumalik na kayo sa inyong angkan. I am giving you the blessing that you live and go back to your families. Si Orpha, nagpaalam. Bumalik. Si Ruth, sabi niya, no, I will not leave you. I will not forsake you. I love you. Your people will be my people. Your God will be my God. Ayan, no? Nasa Ruth, verse chapter 1, 16 to 18. Don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go. Where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. See, this is the kind of love ni Ruth that she cannot have the heart to abandon her mother-in-law, si Naomi. Naalala ko si Ate Puring, sinabi niya sa akin yan eh.
Nasa sulat yun. Nakatabi yung sulat na yun eh. Next time, babasahin ko. Sabi niya, your people will be my people. Oh. See? Ibig sabihin, your family will be my family. Sinabi niya yun. Kaya ko siya sinagot eh. Ha? May sinabi pa siya eh. We may all be encompassed by challenges, by opportunities, but I'm sticking with you. Okay? Kaya kayo, mga lalaki, umayos kayo ng panliligaw. Si Ate Veronica, yung nanay niya, hindi niya iniiwanan. Kanila. Saka Kuya Aaron. Pag saan sila nagpunta, kasama si Uwa. Di ba? Tama. Ganun. Hindi sinasabi ni na Aaron, ni na Veronica na, balik ka na sa Cebu. No? You will be with us. Okay? Pati si Mandy, saka si Tina, nung buhay pa si nanay, nasa kanila. Okay? Hindi nila pinabayaan. That's Ruth's strong stand to show her love to Naomi. Okay? Pangalawa, si Jonathan at si David. Yan ay nasa 1 Samuel. Si Jonathan, anak ni Saul, ni King Saul. Alam nating lahat na si King Saul, dumating ang time na masyado siya nagselos kay David. Kasi si Saul, pinupuri ng mga tao, si David, pinagbubunyi. Sabi nga, 1,000 people is praising me. Si David, 10,000 ay nagselos. Kaya si King Saul gusto niyang patayin si David. He attempted to kill David. Ngayon, si Saul may anak si Jonathan. So normally, yung anak kakampi sa tatay. Di ba? Kalaban mo, kalaban ko. Pero si Jonathan, he showed his love to David. Kahit na siya ay pinagbantaan patayin din ng tatay niya, hindi siya bumitiw kay David. Binigyan pa niya si David ng mga advance notices and warning para si David ay makaligtas sa tangka ni Saul na siya ay patayin. Okay? Anak ng isang hari na gustong ipapatay ang kaibigan, pero pinanatili niya ang kanyang pag-ibig, pagkakaibigan kay David. See? In fact, diyan sa kasaysayan, may pangako pa si Jonathan kay David. Kaya nung si David na ang naging hari, hindi niya pinabayaan ang sambahayan ni Jonathan. Hindi nagkaroon si David ng anumang pusong paghihiganti, kundi pagmamahal at pagtangkilik kay Jonathan. Okay? Napakagandang halimbawa ng isang loving heart that will not abandon people that He loves. Si Jesus Christ. Hindi ba si Jesus Christ? Pinagkaila siya ni Pedro. Ilang beses pinagkaila ni Pedro si Jesus Christ? 3. Di ba? Nung hinuli si Jesus Christ, hindi ba kasama ka ni Jesus? Hindi. Hindi ako kasama. Minsan, andun siya sa nagpapainit ng mga kamay. Hindi ba kasama ka ni Jesus? Hindi. Hindi ako kasama. Nung pangatlo, nagmura pa si Pedro. Hindi lang ako makapagmura. Nagmura pa just to stress na hindi ko kilala yan. Imagine. Kung ikaw si Jesus, what will you feel?
towards Peter. You will what? You will feel sad. Ano pa? You might even feel angry, discouraged, disappointed. Di ba? Pinagkanulo ka, 3 years mong kasama. Pinagaling mo pa yung mother-in-law niya. Kasama mong gumagawa ng mga himala. Kasama mong nangangaral. And yet, sa huling pagkakataon, ipinagkaila ka. Si Judas nga ibinenta pa siya Parang si Bong. Di ba? Binigyan natin ng lahat ng uri ng kabutihan, pero pinagkanulo ang ating pagtitiwala. Pero I never heard any one of you say something bad sa kanya. Di ba? Pinablatter ko lang siya. Pero to say bad words to him, we do not. Ngayon, si Jesus Christ, ang ganda talaga ng klase ng pag-ibig ni Jesus. When Jesus Christ was crucified and was buried and rose from the dead, hindi niya kinalimutan si Pedro. Binalikan niya si Peter to restore Peter. Binalikan niya hindi para pamukhaan, "Oy, Pedro, natatandaan mo ba? Ilang beses mo ko pinagkanulo. Hindi ko akalain na gagawin mo yan sa akin. Hindi ko iniisip na ako ay pagtataksilan mo. Hindi ko iniisip na ako ay gagawan mo na hindi mabuti." No. Jesus Christ went to Peter and He restored Peter. Tinanong pa ni Jesus Christ si Peter, "Peter, do you love me?" Ilang beses tinanong ni Jesus si Peter? Susan. Susan. Alice pala. Alice. Ilan? 3. Ano sabi ni Pedro? "Yes, you know that I love you. Yes, you know that I love you. Yes, you know that I love you." Ano ang sinasabi ni Jesus Christ? "Feed my sheep, protect my sheep." Ibig sabihin, you will continue what you have learned from me. Even if you denied me 3 times, I still love you. I will never abandon you. I will never forsake you. Di ba? Napakaganda. Pinagubilinan pa ni Jesus Christ. Pagka ikaw, ginawa na hindi maganda, isipin mo na lang, sabi ni Jesus Christ, "Vengeance is mine." Hindi na, wala tayong karapatan na maghiganti. Malulungkot ka. Pero in the end, God will what? Raise you up. At yung gagawa sa inyo na hindi maganda, bahala ang Diyos doon. Okay? We always look for ways to restore people who will make us, who will do something bad to us. Pang-4, dito ka magtatapos. Si Joseph. Hindi si Joseph Cruz. Si Joseph and Mary. Ito, maganda ito, mga kabataan. Si Joseph, girlfriend niya si Mary. Girlfriend niya. Meron ka ng girlfriend? Wala pa. Ikaw. Ang bira. Ang gagwapo niyo, wala kayong girlfriend. Very good. Ako, doon nag-girlfriend, 27 na ako. 27. Nung nagpakasal ako, I'm almost 30 years old. Kaya hindi ako nagmadali. Kahit minamadali ako. Si Joseph, girlfriend niya si Mary. Engaged na sila betrothed na They're almost husband and wife. Nagkasundo na magpapakasal na Meron na nga marriage contract Ang problema, nalaman ni Joseph na si Mary ay nagdadalang tao. Naku.
Ano kaya isipin ni Randolph pagka ganon? Di ba? So, naggulumihanan si Joseph. Ano ba yung gagawin ko? Hindi ko naman pwedeng ireklamo si Mary kasi pagka siya ay aking inireklamo, haharap siya sa parusa. Ano ang parusa? Kamatayan. Mahal niya si Mary. Kaya sabi ni Joseph, ganito lang gagawin ko. Sabi ni Joseph, nag-iisip si Joseph, ganito lang gagawin ko. Hihiwalayan ko na lang siya ng palihim para hindi siya ma-expose. Kasi yun ang klase ng pag-ibig ni Joseph kay Mary. So, handa na siya Kaya lang, nung siya natutulog, dumating ang anghel. Si anghel. Sabi ni anghel, Joseph, wag mong ituloy ang balak mo. Kasi si Mary, yung nagdadalang tao, yan ay galing sa Holy Spirit. Kasi mayroong role na gagampanan niyang magiging anak ni Mary. Actually, ang pangalan niya ay tatawaging Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? God be with us. God be with us. So don't pursue your plan to separate from Mary. So ano ginawa ni Joseph? Pinakasalan niya. Sinunod niya ang kagustuhan ng God. Okay? Pero Joseph has all the right na hiwalayan si Mary. He has all the right. But his right, pinailalim niya sa kalooban ng Diyos. Okay? Pinanganak si Jesus. Kaya tayo may Christmas. Okay? If that is not love, hindi ko alam kung ano yun. Okay? You never abandon people you love. God loves us. He will not abandon us. If we love God, we will not abandon God. You will not abandon your parents, children. Do not abandon your parents. Okay? Do not abandon your family. Love must prevail. Okay? And every one of us must be able to honestly say, I will never leave you. I will never forsake you. If we can do that, that is love. Sabi nga, for God so loved the world. Take away love, there is no relationship amongst us. Kaya kayo, ngayon pa lang, nasa puso mo, I will not abandon my papa and my mama. Okay? Di ba? Alam nyo, kilala ninyo si Ronaldo, yung sikat na Rinaldo, yung sikat na soccer player, billionaire yun. Hanggang ngayon, yung nanay niya, kasama niya sa kanila. Hindi niya iniiwanan ang nanay niya. Sabi niya, nung kami mahirap, hindi kami iniwanan ng nanay namin. And it is only but proper that as long as I am alive, my mother will stay with me. Kahit may sarili na siyang pamilya. See? Si Elon Musk. Kilala niyo si Elon Musk? Hinuhulaan na siya ang magiging unang-unang trillionaire sa buong mundo. He never abandoned his mother. Hanggang ngayon. Kaya kayong mga anak, just like God has made the commitment, I will never leave you. I will never forsake you.
to the point na I am willing to give my son for you. Di ba? Yung pag-ibig ng God, yung agape love, sacrificing love ng God, yung unconditional love ng God, yung passionate love of God, nasa atin yun eh. So, dapat ganun din tayo sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Si Makmak. Asan si Makmak? Ayun na. Never abandon your lola. Sabi ko nga kay Ate Puring, there will come a time, Tina Lydia, pag nagpunta yan sa church, nakakotse. Pag nakabili na ng kotse si Makmak. Ha? Huwag kang mag-aasawa hanggang hindi mo na isasakay sa kotse ang nanay mo. Di ba? Totoo yun. Totoo yun. Okay? Yung iba sa atin, kuminsan, ang daling kalimutan ng nanay, tatay. Tingnan niyo si Ate Piring, hanggang ngayon, hindi siya pinababayaan. Ni Joey. Ha? Ha? Sabi ko nga kay Cosme, alam mo, Cosme, mahal ka ng anak mo. Si Mia, mahal ka. Mapalad ka, mahal ka ng anak mo. Mahal ka rin ng manugang mo. Di ba? Huwag ka na mag-aasawa. Para isa lang ang mamahalin ni Xavier at saka ni Mia. Okay? Si Doris, Junior, si Ate. We must all make a commitment. Dapat masabi natin din, si Alice, wala na nagmamahal. Nabalo na eh. We must be able, with full confidence, masabi natin sa ating mga magulang, I will never leave you nor forsake you. Di ba? Tingnan yung mga anak namin nasa village. Kasama namin. They never leave us. They never forsake us. Si Mandy, pagdating sa bahay yan, unang pupunta sa amin yan. Bago kay Tina, pupunta sa amin. Pero dumidiretso sa kusina. Titignan niya, ano ba yung ulam na parang bawas na. Pagka hindi pa bawas, hindi niya ginagalaw. Pag bawas na, yan. Pero it is a joy for us. Si Aaron, kailan nyo na, dito kayo mag-dinner. Dinner kami. Okay? So, that's how we should be in our family, just as we are with God. True love does not give up. You know? It finds a way to prevail against all odds. See? Di ba sabi ng Bible, honor your father and your mother. Walang adjective to describe. Basta honor your parents. True love does not give up. Give up na ba kayo? No. Especially our love towards God. We should never give up. Meron pa bang karotong yon? Love conquers all things. See? Natatakpan yan. Love covers any kind of sins. Okay? Number 3, do everything in love. You know, 1 Corinthians 16:14, everything that you do, kahit na halimbawa, nag-offer kayo ng food, it should be done in love. Okay? So when you accept the food, accept it in love. Hindi yung pagtanggap nyo, ito na naman. Adobo na naman. Ang alat. Ang tabang. Nagpasalamat pa kayo sa God. Tapos, alam niyo ako, lahat ng kinakain ko, walang lasa. For 1 month, I am in diet. 1 month, walang lasa. Walang kalasa-lasa. Pero hindi ako nagre-reklamo. See? Katapusan ko na ngayon,
kumain, ha? Hindi yung katapusan ng... Kasi bukas, mag-examine ako sa dugo. Okay? Kaya I had to, at yun, painstakingly, niluluto ni Ate Puring. Okay? Ano pa? True love is always sacrificial, self-giving, merciful, compassionate, sympathetic, kind, generous, patient. Nasaan yan? 1 Corinthians yan eh. Okay? Hindi ako nagsasabi niyan. Yan ang nasulat sa Biblia. Kaya hindi nyo sasabihin na, yun ang sabi ni chairman. No, yun ang sabi ng Biblia. Okay? Yun ang sabi ng Biblia. A loving heart, feel your heart. Is it a loving heart? If your heart is a loving heart, you will never abandon whom you love. Just like God. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong pangako. To the Israelites, to Joshua, to us, you will never leave us nor forsake us. Against all odds, Lord, we can always depend on your unfailing love. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang namin ito ma-demonstrate sa iyo, kundi sa aming mga sariling pamilya. Mag-iba mo sa amin ang principle. We will never leave, we will never forsake whom we love. Pagpalay mo, Panginoon, ang iyong mga salita sa aming buhay. Na ito, Panginoon, ay patuloy na mag-shape sa aming mga buhay, sa aming pamumuhay. Help us, Lord, to let love prevail in us towards everyone, especially to our family and to our fellow believers. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen.